Senadora, good morning! Ay buntag, Kakaoka, at sa lahat ng mga listeners natin. Long time no here. Pero lagi Long kita time no makikita. hear. Kumusta po kayo? Okay lang yung kaayo, Senadora. O niya, Okay, maayo. naningkamot ko makontak na ko si Laura para mapatubag. Oo. Mapatubag ka na mo dire. Regarding aning kang Mm, Michael Maurilio, Senadora. sige. At kung ako Mm-mm. masayop, 2023, ni testigo sa siya Mhm. dito sa imuhang committee. I Mhm. think committee ni Nemo or kang, I don't know kung siya to. Yes, Hindi na ko Committee on ka-recall. Women. Committee on Women. O niya ang iyang Yes. pasangil nga nakita gid siya kay trabahante man ni siya dito sa kanang Kingdom of Jesus Christ kang Pastor Apollo Kibuloy. Mm-mm. Nakakita siya nga na ay Apo. armas daghang kay sinako o kwartang sinako nga Mhm. pagawas ni Mhm. Pastor o niya ni Vice President Mhm. Sara og ni kanhi Presidente Mm. Digong. But Sabi lately niya ni kalit yon. og tumaw gibayran ko ni mo Mm-mm. 1 million kada kuha oy. Senadora Diyos ko palihog ko naman. repute og palihog ko og pasabot Mm, ni ini giunsa niya nganong mm. naatsang ko sa pagkihan nimo including ng mga vloggers. Yes. Well, kahapon lang ba yon? O The other day. The other noong day. Wednesday, no, Mm. Kaoka. Formal akong naghain ng reklamo diyan sa NBI para nga panagutin yung mga nasa likod ng video na yan, ni Michael Maurilio. Kasi naman punong-puno ng kasinungalingan at pananakot pa sa ibang mga witnesses, pati sa staff ko Mm. sa Senado. Kaya humingi ako nung Miyerkules ng tulong sa NBI para una, matukoy no sino yung may pakana ng video na yan kasi din malamang konektado sila dun sa huling mga text message sa amin ni Michael. Yun yung June 22 o June 23. Itong taon lang, last month lang, Diha. Mm. halos one week ago lang, mga text messages niya na kinidnap siya. No? And pangalawa, hiningi ko sa NBI panagutin yung mga gumawa ng video na iyan sa ilalim ng batas. Mm. Binigyang focus din sa reklamo kay Michael at yung original na nag-post ng video sa YouTube, may pangalan silang Pagtanggol Valiente. So, Si, lumalabas yung kinsa ng valiente, obvious na Senadora? fake news. Oo, yun yung pangalan. Pagtanggol Valiente, yun yung pangalan nung fake news channel na unang nag-post ng video ni Michael. At Mm. yung Pagtanggol Valiente na yan, kabubuo lang nila nung June 24, ha? So, Ah! imagine, the day after lang ng huling messages ni Michael sa opisina ko. So, yang Pagtanggol Valiente, yan yung unang nag-post, nagpakalat nung ngayon 2 video na ni Michael. At kasama din sa reklamo yung mga vlogger na sistematikong nagpakalat, nagdagdag pa sila ng kasinungalingan tungkol sa witnesses, tungkol sa aking staff, at tungkol sa buong Senado. Ilan dyan o sa mga sinama kong vlogger sa reklamo ko sina Crisette Chu, Mm. Jason Sasasot, Trixie Cruz Angeles o Banat Bay. And Ah, batay sa yes, alam Kaoka. na kung sino. Kaya saan yung inclination nila, Senadora? Alam na natin yan. Alam namin yun Well, eh. Mm. maraming pwedeng magsabi kung saan yung inclination nila. Mm. At tulad ng mga resibo ko kay Michael, nung una siyang nag-communicate sa amin noong 2023 hanggang very recently, may mga resibo din. Ang So, buong ibig publiko, sabihin, ang wa pa ni netizens ma-delete sa mga day vlogger. ang conversation between your staff o ni Michael Maurilio until Lagi. now? Siyempre pag may sino mang magko-contact sa opisina, lalo na yung mga nag-o-offer na voluntarily sila ay magwi-witness sa aming investigasyon, Mm. binivet po namin yon. Kaya nga nung unang nag-message sa amin sa opisina, si Michael, nung December 14 yata yon 2023, Mm. hindi nga siya kaagad na-replyan. Kasi binivet muna kaagad yung unang communication ng sino mang
nagsasabing gusto nilang mag-witness. So siguro nung napansin niyang hindi siya kaagad napansin ng opisina ko, in fact nag-message siya ulit December 15. Tapos nung January 2024. So lahat po yan kami, resibo kami. Kasi syempre nire-record namin yung mga communications. Dahil in aid of legislation, yung investigasyon namin. So hanggang ngayon, at naipakita ko yung mga resibo ng Giunsa pag communications ni Michael nung press con ko. Senadora, giunsa niya pagkahibaw sa contact number sa imong staff para maka-text siya? Dili sa contact number ng staff, kundi yung yung public known na mga email address ng opisina ko. Okay. Dun huwag sa mga eventually yung mga phone numbers ng opisina. Lalo na nung nag-witness na siya sa Senado. So dun yun yung mga na-save namin na mga email niya o yung mga screenshot ng mga messages. At kaya yung batay sa advice ng mga abogado ko, itong mga ginamit din at inakalat, dinagdagan na video ni Michael nung mga vloggers naman, kaya applicable crime ay cyber libel. I mean, alam mo naman bilang public official, bukas ako sa mga kritisismo, pero hindi talaga ako papayag sa pangaharas, saka yung mga delikadong mga pagsisinungaling nilagay sa panganib pati yung ibang mga witnesses. So simula pa lang ito, yung pag-file ko ng reklamo sa NBI, step 1 pa lang, at aabangan namin yung resulta ng investigasyon ng NBI kung ano pa yung dapat ikaso at kung sino pa yung dapat kasuhan. Senadora, unsa pa gawa sa cyber libel? Unsa pa alaing kaso nga giatubang ni Michael ay mong i-file against niya o sa mga vlogger gawas atang imong cyber libel? Well, iniintay ko pa nga yung magiging resulta ng investigasyon ng NBI para kung may lalabas doon na ibang dapat ikaso kay Michael at sa mga vloggers. At kung may iba pang mga tao na dapat kasuhan, lalo na kung sino ba yung mga tao o yung mga grupo na nasa likod ng pag-produce ng video na iyan na punong-puno ng kasinungalingan at akusasyon na naglagay pa sa danger ng mga witnesses at ng mga staffer ko. Now, Senadora, unsa may karon kay mura ikay gipasanginlan nga ari ko sa 1 million sa gibayran daw sa nimo og 1 million ni atong 2023. Grabe. Unya karon ni kalit og balitok di ba kani nahurot atong 1 million nga gibayad nimo mo nang ni balitok sa kibadlog manangayo na pog dugang bayad. Ay, grabe. Imagine, sabi niya, binayaran ko daw siya ng 1 million pesos. Diyos ko po, sa mga communications niya sa opisina ko na piniresent ko nung press con ko, nasaan yung 1 million dyan? In fact, lumalabas, I think February yata 2024, siya pa nga ang humingi ng pera sa opisina ko. Piniresent ko yung communication niya, nagtatanong siya kung nagbibigay daw ng financial assistance kay gusto daw niyang bumili ng laptop. O klaro din dun sa resibong communications na pinakita ko, sinabi ng opisina ko, policy ng opisina, hindi magbigay ng anumang financial because at hindi nagbibigay ng finance kahit sinong witness or gustong magbigay ng witness because talagang hindi namin practice yun ever at never po gagawin yan. Pero yung pamasahe niya gikag Davao padong dias Manila ug atong iyang pagstay during his testimony in 2023 Senadora, ang committee ang nag-provide ato mismo kay di ba may budget ang committee para sa mga posibleng mga kanang gitawag natog mga kanang invited guest or kanang sa tawag lain term ana ninyo gigamit din mga expenses. Well, syempre kunyari yung pag-secure ng OSAA, ng Senate security habang nandun sila sa premises ng Senate. Siyempre, provided na yon ng regular na mga programa ng Senado. At pati yung pag-secure kina Michael at sa mga witnesses, siyempre nagawa lang yan ng office ko sa tulong ng mga partners namin sa civil society
o sa religious groups para makatuloy sila sa mga safe na mga lugar. And in fact, kinahanglan namin ilipat-lipat siya. Tuwing siya kasi yung nagsabi at nandun din sa mga resibong ipinresenta ko, natatakot siya, nahadlok siya sa kanyang safety. Kay early on, may mga kumakausap daw sa kanya, kumukumbinsi daw sa kanya ng mga dating kasama niya sa KOJC na bumaliktad nga, mag-recant para daw ma-embarrass ako. At ino-offeran siya nung mga nagkukumbinsi sa kanya na bawiin na lang niya yung mga sinabi niya sa hearing. Bibigyan daw siya ng pera, itatago siya, bibigyan daw siya ng magaling na abogado. So, sila nga yung nag-aalok ng ganyang pera at kung ano-ano pa. Para sabihin ngayon, karon ni Michael, na binayaran ko daw siya ng 1 million pesos. In 2023, after his testimony, doon po sa Committee on Women, Senadora, siya po ba naging nasa Witness Protection Program or palipat-lipat lang para at para bang tagaan og kuan sa committee ba kanang mga allowance or kuan na o asa man siya ni Witness Protection Program sa Walang Department of allowance. Justice? Really po. Hindi sa Witness Protection Program ng DOJ o walang binigay na allowance ang opisina ko after mag-testify siya. Actually, 2024 yon. Pero talagang nanatiling sa tulong ng mga religious o civil society partners namin na manatili siyang safe. Lalo na nung nagsusumbong siya na hinaharas na siya. Kaya lalo siyang nahadlok. And eventually, kahit nga yung huling messages niya sa opisina ko nung June 22 o 23, grabe na. Kasi ang messages niya ay kinidnap na daw siya. Yati ko At yawang nandun na siya. Nandun na daw siya na practically nakapreso dun sa Glory Mountain at humingi talaga siya ng pag-rescue. Kaya finoward din namin kaagad yung mga messages na yon sa PNP Davao para kilusan nila agad. At pero, ayan, nung habang kinikilusan na nila yung umaaksyon na sila, kumbaga, sa kanyang mga messages, biglang lumabas yung video na yan. Grabe ha. Now, wa kay gidudahan, Senadora, nga nag-finance ani, o na posibleng, kinsa man ni, nga gusto posibleng, do not mention lang sa name, ha, kay murag, pero kinsa man ni silang mga tawhana, o na, kinsa may posible, hain man ni siya niloklo karon, i-consider mo nga ang iyang safety, murag mas na makuyawan siya kay giharas niya karon giingon na po niyang ikaw na po kuno ang nangharas. So do na bay posibilidad nga mga dagkong mga opisyal or kanang mga negosyante nga nagtago niya karon o murag nagpasalig nga kami bahala nimo, Michael. Well, wala naman siyang binanggit sa mga dating communications ng mga malaking opisyal o malaking negosyante. Ang nabanggit niya na nagkukumbinsik sa kanyang bumaliktad sa kanyang testimonya sa Senado ay mga kasama daw niya dati sa KOJC. Tapos itong sumunod na mga sumbong niya sa amin na may nanghaharas sa kanya, and then eventually itong kinidnap daw siya, ang binanggit niyang lugar kung saan daw siya hinohold, kumbaga, pagkatapos siyang kidnapin, ay Glory Mountain. Yun yung alam nating lugar ng KOJC. So, kung meron pang ibang mga kasama nilang malalaking tao o opisyal, o yung tinanong yung negosyante, iniintay ko po sa resulta ng investigasyon ng NBI. Kasi, sino ba itong mga ito na malamang eventually, ito rin ang nag-produce at naglabas nung kanyang video na puno ng ganyang mga kasinungalingang akusasyon. Okay, hindi mo kumutuo ko, Senadora, o kuwag yung mga, kanang mga nindot nga offer ba? Kung para sa iyang safety o sa iyang finances, kay delikado, magini kay ang himo. 5 ka primero, giharasa dito sa grupong Kibuloy, and then 2 years after, ikaw na sa nang imo na sa kunuhang grupo ang nangharas. Pero as to kanabang finances ani o ang safety ang nagtago niya, mura magdikatuan sa imong tan-aw sa investigation sa NBI, mga taga NBI investigators, nituo ba ka ani iyang gisulti nga
ang iya lang mga kaubang mga vloggers mo yung pagkaon, imposible, minanam ni pamilya. Well, gaya ng nabanggit ko kanina ka, Oka, yung ibang mga tanong ay tanong din sa isip ko at sa isip ko at sa isip ng opisina ko. Oh, lagi. Kaya yun yung sabi ko, sobra na talaga ito. Sabi ko nga sa press con ko sa mga nasa likod nito, you have crossed the line. Sobra na kayo. Talagang papanagutin namin kayo. Oo,